Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Moto Expo Manila at nandito tayo sa booth ni SYM dahil nandito na yung pinakabago at game changer sa adventure scooter ni SYM. Ito si Husky 150. Ano naman kaya ang pang-akit nito sa mga katulad nating motorcycle riders? Tutong lang ngayon dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys dito sa kanyang gulong. Agaw pansin yung kanyang emblem dito. Ayan, ito yung nagpasulit sa kanya. Naka-traction control system, TCS. Ibig sabihin pinagsasabay niya yung kanyang harap at saka likod para iwas skid. O kaya kung bumabanking ka tapos biglang may buhangin sa daan. Dito gamit na gamit yung TCS, yung traction control system. Dito naman tayo sa kanyang suspension yan. Telescopic fork na may guard dito. Ayan, yung rubber. Okay naman na meron siyang ganito. Kasi nga pang adventure touring scooter to. So ibig sabihin, mas more chances na pupunta siya sa mga mabuhangin, maluba, o kaya maputi. Kaya may guard na siya dyan para hindi masira yung ating telescopic fork. At dito naman meron tayong 2-pot caliper na napakalapad nung kanyang disc brake. At syempre yung kanyang braking system ay naka-ABS na din, front and rear. Yun naman yung nagpasulit sa kanya. Tubeless na rin itong motor na to. May brand na Kenda. Size tong kanyang gulong ay 120/70 by 13. Itong kanya namang fender dito ay hindi lang plain. Ayan, napakaraming curves at edges na nagpaganda dito sa motor na to. Mas nagpa-adventure looking. Ayan. Meron din tayo dito reflector sa kanyang harapan. Yung mugs natin dito napakaganda ng kulay. Kulay gray. Ayan o. And then wavy yung kanyang design. Mas nagpaganda pa nga dito sa ilalim. Kung sisilipin natin, ayan, honeycombed na yung design ng kanyang counterpart sa kanyang fender. Half lang yung bukas. Dito lang sa baba, pero yung itaas ay bukas. Ayan. Para sa akin naman, okay na rin yung kanyang fender. Hindi mo na kailangan magdagdag ng mudguard. Tapos meron din ditong honeycomb design. Ayan o. Napakaganda. At kung aangat ka dito, sa pinakagitna, meron din siya ditong carbon type design. Ayan. Titignan naman natin yung kanyang headlight ay parang nangungusap. Napakasungit niya na rin. Karamihan sa ating mga riders ay ang tinitignan natin kung gusto nating bumili ng bagong motor ay yung kanyang natural aggressiveness. Dito kasi present na sa kanya yung kanyang beauty. Super aggressive. At sa mga design ay napakabago sa ating mga mata. Colors naman natin available dito sa motor na to, tatlo lang, gray, black, saka itong kulay puti. Lapitan naman natin kung anong mga decals na makikita natin dito. Ito lang naman, Euro 4 clean power. Ibig sabihin, mas maganda na yung emission niya kesa sa other motorcycle engines. Tapos, Husky doon na naka-emboss. Napakalinis. At saka kung naglalagay ka dito ng mga brackets, saka top box, litaw na litaw kasi kulay puti. Tapos kulay itim yung mga i-attach mong mga gamit niya. Ito na nga, yung kanyang windscreen. Ang kanyang windscreen ay non-adjustable pero may mga nabibili naman tayo sa market. Yan, mga aftermarket na pang-customize para maging adjustable yung ating windscreen. Ang nagustuhan ko lang sa kanya ay makapal. Ito ang kanyang windscreen. Kulay puti. Ayan, very transparent. Okay yan kahit sa gabi gamitin. Ayan. Mataas na rin siya. May pang-deflect na rin sa hangin o sa dragging. Pero mas maganda kung medyo mas mataas siya. Turning lights naman ay nandito sa kanyang itaas. Yung positioning niya, okay para sa akin, very visible sa mga kasabayan mo sa daan. Ito naman yung kanyang naked handlebar. Ito yung maganda dito, no? Stock na yung kanyang naked handlebar. Ito naman guys, check naman natin yung kanyang meter panel. Ulitin natin. Ayan. Ayan. Super short lang yung kanyang animation. Tapos, automatic headlight on na siya. Ayan, naka-automatic headlight on. Ayan, sulit na sulit. Napakaganda ng kanyang TFT display. Ayan, 6 inches na rin to. Light indicator din like ABS, TCS. Ayan, yung kanyang turning lights. Siyempre may hazard light din to. Ito. Open natin. Ayan, yung kanyang hazard light. Ito may engine stop din siya. Ayan, kill switch at push button lang yung ating starting system. Sumilaw na rin yung kanyang push button dito. Ayan. Ito rin, meron din tayo dito USB charging port. Buksan naman natin yung kanyang gas tank. Ayan, ito yung kanyang gas tank nandito na sa harap. So, ibig sabihin, kung may karga ka,
dito sa likod mo o sa upuan mo, di mo na kailangang tanggalin para mag-gas. Andito na sa kanyang harapan. Super laki nung gas tank nito kasi 15 liters na yung kanyang gas tank. Napakalayo na ng mararating mo bago ka pa mag-gas ulit. Ibang details natin dito, SYM. May nakalagay siya dito. Tapos ang nagustuhan ko dito sa kanyang upuan, may mga bakal na rin siya. Ito, may bakal siya dito, and then dun sa kanyang side, hindi typical sa mga scooters natin na 150cc. Dito lang natin makikita kay Husky. Maganda pa dito yung kanyang upuan ay naka-step seat na rin. Ang magiging effect nito is mas may enjoy nung back ride mo yung ride nyo, kasi kung anong nakikita mo as driver ay kung mataas yung back ride mo, same lang din ang nakikita niya. Buksan naman natin yung kanyang compartment. Ang makikita natin dito ay super lubang, kasyang-kasya yung isang full face helmet. Ayan. Nagustuhan ko rin yung kanyang upuan kasi hindi babagsak agad. Meron siyang spring dito. And then makikita rin natin dito, meron din siyang helmet hook in case na may laman pa yung compartment mo, pwede mong i-hook na lang dito. Pang adventure touring talaga. Ayan. Madami ka nang mailalagay. Other details pa dito sa kanyang footrest, ayan, meron na rin tayo dito ang cruising type at saka yung kanyang standard. Ang dami ding nilagay na design dito. Ayan, may honeycomb dito, tapos may makikita rin tayo dito ang carbon type. Ayan, ang dami ring mga extra details dito sa kanyang side fairings. Ayan yung kanyang view. Dito naman tayo sa kanyang engine. Meron tayo ditong built-in na mudguard at napakalinis lang nung kanyang space dito kasi yung monoshock niya is nandun sa gilid. Dito naman siya na iba sa mga ibang scooters natin, no? Yung kanyang shock andito. Nakabaling dito sa kanyang left side. Punta naman natin yung kanyang engine type. Ito ay 4-stroke single cylinder, single overhead cam at 4-valve na. So hindi na lang siya 2-valve. Hindi na rin nagpapaiwan yung kalakasan ng makina nito. At ito ay 150cc. Compression ratio naman, 11.2:1. Kaya ito ay naka-liquid cooled kasi mataas na rin yung kanyang compression ratio. Pag-usapan naman natin yung kanyang maximum power. Ang kanyang power is 10.8 kW at 8,000 RPM. Meron tong maximum torque of 14.5 Nm at 6,000 RPM. Napakaraming details na carbon type design dun sa kanyang plastic cover sa kanyang panggilid. Ang kanya namang tayo ay naka-dual sport na rin, pwedeng pang highway, pwede na rin pang off-road. May size to na 130/70/30. Siyempre, Kenda. Braking power naman dito ay ABS na rin, SYM din. Yung brand ng kanyang caliper, single pat. Napansin ko nga lang din dito, mas maliit yung kanyang pipe. Magiging advantage din naman yan kasi mas magaan. So, ibig sabihin, pag nasa mga off-road ka tapos malalaki yung bato, yan, di mo masyadong problema yung pipe mo na masabit kung saan-saan. Siyempre, may stainless na heat guard din to. Hindi natin alam kung naka-chrome, no? Ayan, may stainless dyan. Dahil nandito na tayo sa kanyang pipe, sound check naman natin. Comfortability test naman tayo, guys. Subukan natin sakyan. Ang height natin ay 5'6". Baba natin. Ayan. So magaan lang din siya. Ang dry weight kasi nito is 150. Dapat naman yung paa natin, hindi tayo masyadong tiptoe. Ground clearance nito is 117 only. So medyo mababa lang din siya. Pero pag isusulong mo to sa baha ay sa tingin ko naman ay hindi ka abutan kasi yung kanyang footrest medyo mataas na rin siya. Ayan, meron din siyang touring type. Pakiramdam ko naman sa kanyang upuan ay very comfortable. Nag-play yung kanyang suspension pati yung kanyang likod. Okay na okay. Ano naman kayang masasabi ng ating mga keyboard warriors dito sa motor na to? Pogi naman para sa akin. Pero sa inyo, comment nyo na dun sa comment section below. Price naman natin dito is 152,900 pesos. Sa kanyang installment, wala pang installment dahil sa July pa lalabas itong motor na to. Pero pwedeng magpa-reserve kasi 80 lang yung unit na available sa ngayon. Yan, yung first wave 80 lang. Pwede kayong magpa-reserve sa pinakamalapit na Mitsubishi branch sa inyong lugar. At hanggang dito na lang, guys. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Ride safe.